At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang kontrobersyal na balita ang kumakalat ngayon tungkol sa Pangulo ng Pilipinas, President Coutinho Norte Jr. Ayon sa mga ulat, nais umano ng Pangulo na takasan ng isang kasong isinampa laban sa kanya, kaya nagdesisyon siyang magpa-ospital. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at ngayon ay humihingi na siya ng tulong mula sa taong bayan. Ang mga dokumentong nakuha ng aming mga reporters ay naglalahad na ang kasong isinampa laban kay PBBM ay may kinalaman sa ilang aligasyon ng hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan at mga diwastong transaksyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Hindi pa malinaw kung anong aspeto ng kaso ang naistakasan ng Pangulo, ngunit ang mabilis na pagpasok sa ospital ay nagbigay ng hinala sa ilang sektor na may kinalaman ito sa kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa mga source mula sa Malacanang, ang Pangulo ay nagpa-ospital dahil umano sa nararamdaman niyang hindi magandang kondisyon sa kalusugan. Subalit, hindi rin maikakaila na ang may mga nag-iisip na maaaring ito ay isang taktika upang iwasan ng mga legal na responsibilidad. Sa kabila nito, patuloy na ipinapatupad ang mga legal na hakbang ng mga abogado ng gobyerno upang maipagtanggol ang Pangulo laban sa mga paratang. Ngayong araw, humarap ang Pangulo sa publiko at humingi ng tulong mula sa mga mamamayan. Aniya, labis siyang nagpapasalamat sa patuloy na suporta ng mga Pilipino at humihiling siya ng pang-unawa sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Binanggit din niya na ang kanyang kalusugan ay magpapagaling din, ngunit nais niyang ng tamang panahon upang makapaghanda at makapag-focus sa mga usaping pampubliko sa bansa. Habang patuloy na minamanmanan ng publiko ang mga susunod hakbang ng administrasyon, ang mga tanong tungkol sa kredibilidad at integridad ng pamahalaan ay patuloy na sumisiklab. Ang mga susunod na araw ay magbibigay ng linaw sa isyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Maiwasan yung mga troll farm ng mga politiko. Sabi ko nga, wala tayong dapat ikabahala dyan. May troll ba kayo? Kaya nyo ba magbayad ng troll? Hindi nga kayo kayang bumili ng bigas na 20, na wala, hindi nyo nga kaya bumili ng bigas na jasmine rice na mahal ng kahit papano mabango-bango. Hindi nyo na nga kayang bumili ng mga prutas para sa pamilya nyo. Hindi na nga kayo makakabasa-bakal sa ulam ng sudan, mga palangga. Mag-hire pa kayo ng troll. Samantalang si Lisa Tanas, si Bangag Jr., inuubos nila ang pera ninyo sa pag-hire ng trolls at pagbayad sa mga lawyers. No, sa akin pa lang, milyon na ginagastos nila dito sa Amerika at dyan sa Pilipinas, pati sa assassins. Di ba? Yan ang waka ng inang gobyernong yan. Sila ang tunay na may troll farm at sila ang tunay na dapat sabi ko nga dapat yan bitay. Okay? Kaya pagdating sa election 2025, ayun na naman yan. Yung palalaganapin na naman ni Martin Tambaloslos kasi siya ang di ba? Lalo sa 2028, nagbibida-bidahan. Hindi gusto. Nag-sign nga ng Memorandum of Agreement between the PhilHealth and the DBP. Imagine ninyo, hindi gusto, hahawakan na nila ang pondo ninyo para ipaskill. Yan. Parang extension ng troll farm nila. Ipaskill ang pagmumuka ni Romualdez ng Tingog Party List sa iba't ibang mga ahensya sa local government, especially sa mga clinics, hospitals, and everything. Kaya nga sabi ko sa inyo, lubog na kayo, kanal, putik, dilubyo. Dilubyo ang mangyayari sa Pilipinas kung hindi kayo kikilos. Kung hindi kayo magpi-peaceful movement, mga palangga. Kasi itong mga buwakan ng Genovese na ito, yung bangag na ito, wala na yan silang takot, wala na silang kahiyan. Kasi ang pakaramdam nila, pera nila yung pera ninyo. Di ba nagrena-rena na si Lisa Tanas dyan? Unang inasikaso, pinarenovate ang Goldenberg Mansion. Para dyan sila mag-itot-itot, mag-grupi-grupi, magbiga-biga, magsingot-singot, at magganyan-ganyan. Magganyan-ganyan sila everyday. Bangit! Paitot-itot! Ganon-ganon na ako, sabog na ako. Yan ang gagawin nila dyan. Kaya, una yan pina-renovate, mga palangga. Kaya nga sabi ko, kung hindi nyo pa nararamdaman ang epekto ng bangag-bangag na gobyerno ni Marcos Jr., kung hindi nyo pa nararamdaman ang troll farm na nagko-comment kay Lisa Tanas na
Ay, ang ganda-ganda naman ni Lisa Tanas, butlog, mudlo, butod. Biglang inapakan ng pison, brrrr, flat na. O, di ba? Dumaan na sa Photoshop department. Kaya dapat may may bill for anti-Photoshop. Lahat ng naka-Photoshop na picture na yung mga tinae, yung mga tiyan, pinlansya, ikulong lahat yan ha. Uy, wag kayo. Si Lisa Tanas yan, bitay dapat pag may anti-Photoshop bill si Lisa Tanas, that bill, pag naging batas na yan, dapat mga bitay kaagad yan. Para lahat ng nagpapaapak sa pison, diretsyo na ng gorgor. Yan dapat mga kababayan ang tutukan ni Migaon. Kasi nag-ano siya dyan eh. Akala niya, palangga, ay panalo sa dyan. Hindi niya alam, balik sa kanila yan. Hypocrite nga, mga jutang genemes, to the highest level, ang kanilang hypocrisy. Hipokrita. Tignan mo, yung mga nagko-comment sa kanila, di ba? Puro papuri. Tapos ang gagawin nila, utusan nila yung mga troll, mag-comment about kay Inday, sa lahat ng mga kritiko, o na ganito, na ganyan, da. Di ba? Napatunayan na. Inuulat ng ano yan yung video kanina na play ko sa inyo na inamin ni Bangag Jr. na nag-hire siya ng trolls kasi hindi siya pinansin ng mainstream media. Inulat ng mainstream media yan. Before election, nang hindi pa nila alam na mananalo si Bangag. Puro diktador, pati ang addiction ni Bangag, inulat nila yan. Dahil si Coseteng ang nagsabi yan, si Nikki Coseteng, "Oy Nikki, baka gusto mo aklas at sumama ka na sa EDSA dahil ikaw mismo ang nagsabi niya na si Marcos Jr. ay Bangag." Tingnan mo, bakit si Nikki Coseteng hindi kinakasuhan? Ang tagal na, di ba? Kung yan ay paninirang puri, kung ako, di ba? Ganyan ang power mo. Presidente ka, sasabihin ka ni Nikki Coseteng na addictus ka, nag-Coca-Cola ka noon pa. Bakit walang case? Kasi takot si Bangag. Kasi pag nagkorte, gano'n na yun. Baka habang nasa court hearing siya, tumitira ng tumitira, di ba? Kaya lagi niyo akong titignan para hindi niyo makalimutan na ang presidente niyo ay addictus benedictus. Damihan pa natin, tumira pa tayo. Kasi gusto niyo, di ba? Tira pa tayo. Gusto niyo presidente niyo ganito Mga pulis, sabayan niyo ako. Magtira pa tayo dito. Ay, parang ako si Hitler. Puti yung ano ko. Ayan, dito palagay natin. Ganyan, di ba? Gusto niyo presidente. Ayan, kasi role model. Di gayahin natin. At sana, yung mga anak ninyo, di ba? Ipagdasal ko na mga anak ninyo maging addict na rin para happy family. Addict kayo lahat. Total, ayaw niyong manindigan. Gusto niyo namumuno sa inyo, addictus benedictus. Di ba? Ang mga nakikita niyo, puro mga peking account. Pera nyo yan sa bawat 20,000 a week o 20,000 a month doon sa pipitsuging troll nila. Ilang bata ang sinisira ng gobyernong ito. Binabayad sa troll, binabayad sa mga fabricated crimes, sa mga proxy cases ni Lisa Tanas, at nagtatravel pa sila papunta pa rito para lang sa isang maharlika at nagpadala ng assassin. May bounty ang ulo ko. Anong ibig sabihin yan? Kung nakikita ninyo na wala naman palang kwenta sinasabi ni Marlica, dead ba, di ba? Pero, tagos hanggang buto ang katotohanan inuulat natin dito coming from our informant. Yan, mga palangga. Kaya naman, gigil na gigil itong Bangag na ito. Kaya ngayon, itong to si Migaon, di ba? Mag-file ka ng anti-retoke bill at anti-biga-biga bill. So, alpote, ragid ang giatay namin tuslok ko ng bilat. Di ba? Nagkatuslok na sa iya. Alam niyo, sa totoo, nakakaawa Pilipinas. Ayoko lang magmumura ngayon. Hindi, nagmura na pala ako. Nakakaawa kasi pinamumunuan kayo ng mga alpot, ng mga bigaon, pinamunuan kayo ni Lisa Tanas. Diba? Ang tawag nga sa kanya ay Mrs. President doon sa kanilang fellowship. Diba? Tinatawag siyang Mrs. President, si Bangag Jr., si
Mr. Underdesaya, Mr. Bangag, Mr. Botomesa, o Mrs. Botomesa na lang. Ganun ba talaga ang mga Pilipino? Alam nyo, ito sasabihin ko sa inyo, wag na kayong magsabi na you are proud na Pilipino kayo. Never. Don't say that anymore. Lalo na kayo mga nasa Pilipinas, nag-abroad-abroad kayo. Proud to be Filipino. Wag mo nang i-uter yan. Wag ka na mag-utering na ganyan. Wag ka na mag-utter, okay? Wag na. Kasi hanggat hindi ka naninindigan para sa iyong bayan na sumama sa movement, peaceful movement, na tigilan na o patigilin na ang kadyutahan ni Lisa Kidnapper, ni Bangag Jr., ni Tambaluslos, hindi nakaka-proud maging Pilipino. You will be forever dugyot kanal. Walang nakaka-proud sa Pilipinas kung ang presidente mo ay adik, bangag. Tsaka ka na mag-proud Pilipino kapag hindi na adik ang presidente mo. Pero sa panahon ngayon, wala kang karapatang magsalita. Ako hindi na ako nagsasalita, I'm proud to be a Filipino. Nakakatuwa, di ba? O, noong panahon ni Duterte, very proud ako na pag nasakay ako sa Uber o kung saan, bihira lang naman ako nasakay. Di ba? Pag upo na ng airport, doon ako nag-Uber, ganyan-ganyan. Hindi ako nag-drive. Kasi syempre, ako, pag may nakausap ako, nung time na yon, ay sinabi ko na sa inyo yung chika na yon. Pero nga hindi nakaka-proud. Paano ka magiging proud? Ang kidnapping, talamak. Ang gurguran, talamak. Ang mga pari, tahimik. Oh, let's talk about that pari mamaya, mga palangga. Yung klase ng ginagawa ngayon ng ito nila dyan sa Congress, wala na. Wala na. Hindi na nakaka-proud maging Pilipino, mga palangga. Dahil ang mga adik ang namumuno. Ang mga rebelde ay nagko-contempt. Si Castro, si Brosas, si Manuel na daw lago, di ba? Si De Lima, lumantak ng saba. Yung mga, oh my God, mga immoral ang namumuno sa inyo. Hindi lang yun. More than immoral, kriminal. Mga manggugurgur. Mga tumutsuk-tsak. Di ba? Si De Lima at si Risa pareho. Si De Lima, nilapa ang boto ni Dayan. At ni Junel. Nilapa niya. Pumatol sa may asawa. At alam din ng asawang babae, walang magawa, kapit sa patalim. So ibinigay niya, inaalay niya ang kanyang asawa kay De Lima sa ngalan ng pera ng bayan. Pag binibigay ba doon sa asawa dati, pera nyo? Ay pera ni De Lima? Hindi. Pera ng bayan. O si Lisa Tanas, I don't know kung magkano binibigay niya sa PSD nung hindi siya nasarapan. Hindi natin alam kung nasarapan ba siya. Di ba sinabi ko sa inyo nakaraan, nagurgur according to our source. At pinaniniwalaan ko, na-inform tayo na ito, di ba? I was informed that Lisa is bukang kang biga-biga. So, pinaniniwalaan natin na napatay yung PSD na yon. Pwedeng sa sobrang nasarapan si Lisa o hindi siya nasarapan. Kulang ka. O, ganyan. Or sabi ko nga dyan, ang ating mga angle na tinitignan, pwedeng sampu sila nagturuhan. Di ba? Sampu sila nagmuslutan ng mga bully. You don't know. We don't know. Di ba? Yun ang nakarating sa atin impormasyon. Pero naniniwala ako na ito ay kabigaan. Sobra na po ang ginagawa ni Satanas. Kaya dapat yun ang wakasan na hypocrisy, double standard. Alam mo, isa lang word demonya. Demonyo, Satanas. Di ba pag si Satanas ka, lahat kaya mong gawin. Lahat ng kadyutahan, lahat ng kamunduhan, kaya mong gawin. At ito ang inyong inyong gobyerno. Taliwas sa kanilang mga pinapakitang mga kabait-baitan. Well, si Satanas, hindi naman siya nagpapakita ng kabaitan Kitang-kita nyo naman yung nagbigay ng check-in, binagsak niya ng gano'n, di ba? Pinapakita niya yung kademonyohan sa likod at sa harap ng camera. Now what? Ano gagawin natin ngayon? Ano gagawin natin ngayon mga palangga? Pag-usapan natin ang, tika natin.
Okay. Si Atty. Glenn Chong nandito. Atty. Glenn, how are you? Bigaon talaga kapag bangag. Ayan, no? May kwento dyan si Atty. Glenn Chong doon sa speech tungkol sa iyot-iyot. Iniyot-iyot, no? Meron pa akong kwento, di ba, na on the way sila, hindi ko to kwento, kinuwento sa atin ng nandoon sa bus. Bigla ko naalala, 2016 election, on the way sila sa debate, papunta silang UST. Doon sa bus, nandun si Lisa Tanas at si Bangag at yung mga pulburonic niyang mga kasama. Ano sabi ni Lisa Tanas doon? Parang sabi niya, Bongit, can we have chuk-chak tonight? Di mo yung kaalputan? Kung matino kang babae, sa harap ng mga kaibigan mo, wala nang expect mo, mga bangag din may kaibigan niya. Sabihin mo ba yon sa harap ng mga barkada mo? May chuk-chakan tayo. Can we have chuk-chak tonight? Itot-itot. Ay, nako. Nasa inyo yan kung paano yung wakasan. Remember that, nagkamali ba ako? Kasi sa dami-dami ng information, I wish, no, maalala ko lahat. Pero bigla ako naalala yung sinabi niya na, Bang, are we gonna have chuk-chak tonight? Oh my God, very New Yorker, sabi ni pobreng Pinoy, di ba? Very New Yorker na dun, pusali. You know, when you go to New York, ha? Although I love New York, I wanna go back to New York. So, naglansang balik tayo ng New York. Pero ang New York, ang daming dugyot dun na babagay si Lisa Tanas. And now what? What are we waiting for? Okay, I'll tell you something. Bago tayo nag-vlog, actually patulog na ako na ngarag ang beauty ko ngayong araw. Lagi na akong ngarag, di ba? Anyway, busy lang kasi namasyal, pinasyal ko yung mga, may bisita kasi ako dumating. Anyway, so napagod ako. Anyway, highway. May nakausap ako na isang, paano ko ba sasabihin? Okay, hindi na muna, dati pangalanan. Baka isang malaking, although binanggit na ng INC, isang malaking pagtitipon ng sambayanang Pilipino, di ba, ang magaganap. Alam ko kung kailan. Pero hindi ko daw muna pwedeng sabihin, pero sabi ng kausap ko na hindi lang INC ang kasama. Yung mga nagsabi, parang may nag-announce, hindi lang yon, marami pa. Kaya ngayon, sobrang naaalarma ang bangag na gobyerno. Remember, I think ang MMDA, may nascan ko na balita, naghahanda na sila sa malaking rally ng INC. Talagang maalarma sila. So, darating tayo sa punto dyan, I am appealing to the INC, what do you call that? Yung management. Brother, okay, kapatid, wag po kayo sana pumayag na makipag-negotiate ang gobyerno ni Lisa Tanas. Nagbigay na po kayo ng pronouncement. Ito, nagbanggit din sa akin, malapit din to sa inyo, at wala naman siya sinabing aatras kayo. May malaki na pagtitipon. Kumbaga, gawa na, pudyat na lamang kung kailan magpa-fashion show tayo sa... Actually, wag ko na sabihin, minsan lang po pagkatapos ng vlog, ikaw talaga mahaliga. Sabi ko sa'yo, huwag mong sabihin, nya. Ikaw talaga, kasi nadulas ako eh. Okay, I will try to, pigilin ko ng konti. Pero hindi lang sa EDSA Shrine, magkaroon ng malaking bonggang-bonggang party ng Filipino. Kaya naaalarma sila ngayon. Kaya kapatid, mga kapatid ko sa iglesia, mga kapwa ko Pilipino, ang dami ko po, kamag-anak, kaibigan na iglesia, huwag po sana kayong magpasindak kay Lisa Tanas para sa pera na ibibigay. Isipin niyo po ang pera niyan, pera ng bayan, at mawawalan po kayo ng kredibilidad sa mata naming mga Pilipino na after niyo po mag-announce ay magbaback out kayo. Yun lang yung sa akin. I know buo na ang mga plano para magpasuportahan. Sabi ko nga, political entrapment yung ginawa ni Bangag.
na, huwag nating impeach si Inday, si Sara kasi hindi naman importante, ganito, ganyan. Julul, ang drama-drama, hindi ko nga alam eh. Nag-blick yung message ko. Julul at kapatid sa INC. I-expelled nyo na si Taberna. Sinisira kayo. Kasangkapan ni Risa Kasabwat. My God! Kayo ay alagad ng Diyos. Ang aking mga katolikong mga obispo. Di ba mga kapwa ko obispo. Hoy, mga kardinal, nasaan na kayo? Kardinal Advincula, lahat ng mga kardinal. Sok Villegas, saan ka na? Sino ba mga kardinal? Ano ba kayo? Nagpapasarap na lang ba kayo sa kita ninyo, sa limos? Sa mga institusyon, katulad ng mga Catholic Church, kayong dyan, mga nakikinig sa akin. Kung kayo ay tunay na sagrado katoliko, narinig ko yan dati, lola ko sagrado katoliko. Kaya nga nung bata ko, takot na takot ako gumawa ng kasalanan eh. Dahil narinig ko yan, sagrado katoliko, bawal ang ganito, bawal ganyan, sundin ang 10 utos ng Diyos, di ba mga ganon? Kayong mga pare na nangihingi ng limos, ng donasyon, at kayo naman na nakikinig sa akin ngayon, na mga kapwa katoliko, wag na kayong maglimos sa simbahan. Meron pa yan, first collection, second collection, tangay na, third collection, wala na nga pambiling bigas yung tao, hanggang third collection. O, gusto nyo, after, araw, minuto, mag-collect kayo. Wag na kayo magbigay sa ating mga pare ngayon, lalo pag-demon. Pero yung mga matitino na pare na nagsasalita patungkol sa nangyayari sa lipunan, maglimos kayo dyan kung kailangan, kung may kakayahan kayo, mga palangga. Pero lagi nyong ilagay sa inyong isipan, na ang mga pare mayayaman. Yung iba nga dyan, nagkakabet ski pa. Kinakabit yung si sister, yung iba, tinitira si sakristan. And that's true. I know someone nakakilala ko. Dito yun, namit ko sa Amerika. Alam mo ba, I'll tell you something Hindi ko sinasabing lahat kayo mga pare. Friend of my friend. Diyan lang yan siya, nung ako'y nag-aaral-aralan pa. Yung babaeng yon, ano naman siya, yung very open siya. I don't judge her. Pero I just remember yung storya. Alam niyo kung saan sila nagkikita ng pare? Doon sa Hong Kong. Doon sila nagchuchuk-chakan. Or sa Singapore, o sa ibang bansa. Kasi walang nakakilala sa kanila. So si father pupunta sa Hong Kong o sa Singapore o baka may pare dito na nagta-travel para mag-itot-itot o mag-iyot-iyot lang. Yung kanyang girlaloo, na-meet ko dito. Sa Los Angeles, pumupunta sila na nagchuchuk-chakan sila doon. Hindi ko sinasabing lahat. Pero ang sa akin lang, dapat kasi itong mga pare na to, meron kayong what? Meron po kayo, hindi lang pare na katoliko. Lahat, INC, GIL, lahat ng mga religious sector. Meron kayong obligasyon sa inyong bayan, sa mga mamamayan. Kuha kayo ng kuha ng buhis, nagbabayad ng, tuition fee. Ang mga estudyante, ang mga nanay sa mga Catholic Church. At wala pa kayong buwis kasi non-profit organization kayo, di ba? Di ba palangga? Blue Star. Nakikilala kami, sabi ni Cecilia Mukada, dami kabit, asawa ng OFW, target laman ng casino. Ayun na nga, ang mga religious group leaders, mga palangga, meron yan, sabi ko, obligasyon. Hindi lang Katoliko, lahat yan, mapamuslim ka, whatever, meron kayo dapat, obligasyon sa inyong utak, ilalagay nyo yan, na meron kayong, hindi lang spiritual yan. Dasal-dasal, kaya hindi ako nagdadasal sa mga yan. Diretso ako doon, kay Papa Jesus. Diba? Meron kayo dapat sinusunod na moralidad. Paulit-ulit na lang yan. Dapat involved kayo kung ano ang nangyayari sa mga Pilipino. Wala, involved lang kayo sa donation, tuition fee, nyetang swerte nyo, non-profit organization pa yan, Yung category ng mga, di ba? Ng ng mga eskwelahan. Tapos yung perang yan, supposedly, dinutulong nila sa mga charity nila, nitong nakaraang bagyo, nung lumubog ang buong Metro Manila, Bicolandia,
Meron ba ako nakita mga pare, mga kardinal, na nag-initiate ng additional help? Ang dami nilang nakukulimbat dyan, nakukuha dyan sa mga tuition fee at mga donation. Yan yung sinasabi natin na dapat sila ay kaagapay natin. 'Di ba? May mga outreach program, kung ano pa mga social services, chuchu-chuchu. Meron ba? Wala. Nasaan na po tayong donasyon ng bayan? Kaya huwag na kayong mag-donate hanggat hindi nagsasalita ang mga paring damaso, mga suwail. Huwag na kayo mag-donate. Stop donate na yan dahil hindi naman napapakinabangan ng taong bayan. Ang mga nagpapatakbo dyan, mga obispo, kardinal, ang kumukolekta ng mga tuition fee ng mga anak ninyo, at kung ano-ano pa, wala sila binabayad ng taxes kapag yan ay non-profit organization. Pero ano ang ginagawa nila? Tinutulungan ba tayo na imulat ang mga bata na mayroon tayong addictus benedictus? Natanggal na, ubos na ba? Naagdas din ako, di ba? Kasi pag isang oras na nag-expire yung nag-expire yung natataktak yung pulburon. Yun nga sinasabi ko sa inyo mga palangga. Kasi sobra na yung ginagawa ng gobyerno ni Bangag. Pero tahimik pa rin. Tahimik pa rin itong mga pare natin. Yun lang ang pare dyan, di ba? Nakinausap dyan sa EDSA Shrine. Nakinausap ni Atty. Glenn Chong. Nagpa-interview pa yung ulul. Sorry Atty. Glenn, alam ko kakilala mo siya, kaibigan mo siya, na sumama dun sa electoral protest doon. Pero nakita mo naman, yung mga nag-rally, sila Maui, sila MJ, sila lahat doon, pinipigilan. Ayaw papuntahin doon sa mahal na Beren. Di ba? Ano yan? Asan ang garbay nila? Asan yung kanilang faith in God na ang simbahan ay para sa tao? Although may nireklamo sila na kesyo ganito, kumakain daw. Hindi naman sila forever nakakain doon. Basta, sabihan lang ng tama. Ginaidan naman natin. Sinabihan natin, huwag na kayong kumain, ganyan-ganyan. Nasaan na kayo, mga paring mga janimal? Lagi nyo sinasabi sa inyong homily na tayo ay para sa mga mahirap, marginalized sector, eklabush. Diba? Ito yung nila, yung kanilang misyon, ang kanilang layunin para tulungan ang mga mamamayang Pilipino. Pulboronic na presidente ninyo. Wala nga tayong nakikita mga medical mission nila . Diba? Feeding program doon nung nakaraang baha. Mayroon ba may binalita ba itong mga buwakan ng Genomist na media na ang buong pamunuan ng Katoliko, ang mga archbishops, mga obispo, mga